papa na si Senate President Manny Villar. So yun, so it's always nice to come back to Western Visayas, and tuwang-tuwa po ako. Actually, na-late ako dahil ang dami kong kinain na seafood kanina sa lunch. Napadami yata. It's such a beautiful place, but I feel perhaps the best part of Capiz is really the warmth of the people. Talagang, I was so touched by the very warm welcome that they gave me, and also so touched by the support of Governor Castro and our officials. And I'm also here to reiterate that the Villar family is always here to support Capiz, and especially the sectors of agriculture, which is very important here. My mom, Senator Cynthia, marami po siyang mga batas na isinulong na tumutulong at nagpapalaki ng sektor ng agrikultura. At kung pagpapalain tayo, yun yung mga isa sa mga bagay na nais natin ipagpatuloy sa Senado. Okay. One question na lang tayo para sa Okay. So, Ma'am Camille, first question is coming from Brigada News FM. Yes. Sir Chris Angelo Ayan. Ayan, si Sir Angelo. Ayan. Hi ma'am, good morning. Dr. Nun, Yes. welcome sa Capiz. Tanong ko lang ma'am, pag nabigyan tayo ng chance o swerte at makakuha ng upuan sa Senado, ano pa yung mga ginawa ng mga magulang yung na dapat ipagpatuloy? Ayun, gaya nga po ng sinabi ko, maraming magagandang panukalang batas na naisulong at naipasa yung mama ko as the chairman of agriculture. There are very important bills like the anti-economic sabotage bill, which gives stiffer penalties to rice traders and to middlemen. And for me, that's one of the reasons. Yan ang isa sa mga sanhin ng mataas na presyo ng ating bilihin ngayon. Hindi makatarungan na mura nila binibili sa ating mga magsasaka, pagkatapos ay ibebenta nila ng mahal na nagpapahirap naman dun sa ating mga kababayan. So that is one of the things that I would like to oversee and make sure that it's implemented properly. Because as I've said before, we have a lot of very good laws to support the agricultural industry. Pero ang importante is dapat ma-implement siya ng wasto. So yun yung babantayan natin, and I feel like my experience sa pagpapatakbo ng negosyo in the private sector and my experience as a two-term congresswoman has enabled me to know how to make laws efficiently run. And of course, my father, Senate President Manny Villar, has always supported the plight of the OFWs. So tutulungan natin sila. And ang aming pamilya, syempre, alam namin kung gaano kahalaga ang pabahay sa pamilyang Pilipino. So yan ang mga tututukan natin, as well as support for MSMEs. Kasi ang ating micro and small medium enterprises, which we have here in Capiz, they're responsible for about 70% of the jobs. So kung susuportahan natin sila, mas marami pa pong trabaho ang mabibigay nila sa ating mga kababayan. So yun yung mga nais kong nasimula ng mga magulang ko, nais ko pang ipagpatuloy at isulong. Next question is from RNTYBR, Sergeant Paul. Ayan, hi. Congressman, good afternoon from Willingham Network, Yes. Arden. Senator, Congressman, yung isa sa problema ngayon ng agriculture natin, ng farmers natin, sobrang mahal po ng abono. Nag-start po ito during 2019 pandemic. So if ever po nakabubo kayo sa Senado, Senator, may mga plano po ba tayo? Yes. Actually, ang our long-term solution really to our agricultural problems, yung mga subsidies, yung mga panukalang batas that prosecutes rice traders, those are short to medium-term solutions. But the most sustainable solution is empowering our farmers. So maganda yung emancipation law natin ngayon na nagbibigay ng mga titulo sa iba sa ating mga farmers around the Philippines. I think over 600,000 beneficiaries to throughout the Philippines na mapapa sa kanila na yung mga lupang sinasakahan nila. Tapos wala na pong utang yan para makafocus na sila sa efficient na or mas murang pag-grow ng food na ginagrow nila. But yes, you're right. Dun sa abono, paano ba natin ma-address yan? First, we should give financial help and support in the short term. Tapos pagkatapos niyan, we need to empower
our food producers, our farmers. Pwede natin silang bigyan ng machinery para maging mas efficient ang output nila per hectare, per square meter of their land, di ba? Kailangan matulungan natin silang mapababa yung cost nila sa pag-produce ng food para hindi lumalaki yung abono nila. Dapat mapatawid natin yun. So, pwedeng gumamit tayo ng training, financial assistance, giving of machines, and other programs that makes it easy for them to produce food. Okay, now, next question, and probably the last question, is from our Lula, from senior citizen, Lula Ami, from Palabra de Honor. Good morning po ako, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, sa Women's Month, ano pong support natin sa mga kababae natin sa Bilang isang babaeng leader, actually, naiintindihan ko na ang daming ginagawa ng babae. You are a wife, a mother, inalagaan mo pa yung mga magulang mo or pamilya mo, you run the household, and naghahanap buhay ka pa. At minsan, in most cases, you still give back to the community. So, a lot of the things na isinulong ko sa Las Piñas is how do I make it easy for a woman? We establish support systems, and then we help them sa kabuhayan nila. I have given financial assistance to women na gustong magsimula ng sarili nilang hanap buhay kahit sa bahay lang po sila. We have a Negosenso program that gives capital to women, mga kababaihan na gustong magnegosyo or gustong kumita sa bahay. So, binibigyan natin sila ng kapital. And of course, nagsusulong tayo ng mga batas that gives benefits for women, more maternity benefits, both financial and also in terms of the workplace. And then we're advocating, syempre, for equal rights for women in the workplace and equal opportunities. And one of the best ways to empower women is really through education. So, marami tayong programa na nagbibigay dagdag kaalaman para sa mga kababaihan, para sa hanap buhay nila, or para makahanap sila ng magandang trabaho. Thank you so much. Misaya po natin, ma'am, sa Capiz. Ha? Misaya na po natin sa Capiz. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa akin. Makakaasa po kayo na babalik po tayo sa Capiz. Kasama po tayo ni Governor Ferdinand Otto Castro at ang kanyang buong pamahalaan sa pagpapaganda at pagpaasenso ng Capiz. At talagang hindi po kakalimutan at nais ko pong suklian ang inyong pagmamahal at makakaasa kayo na bukas palagi ang aming pito para tulungan po lahat ng mga taga-Capiz. Ma'am, picture, ano? Yes. Photo-ops para sa media. Of course! Picture. Oh, aray, Bala, sorry, bala. sorry. Pala yun.